Kung papansinin mo, mas ito yung maraming gera itong taon na ito. Ang pinakamatindi na pwedeng maranasan ng problema ng mundo, ang makontaminate ang tubig na iniinom natin. Ngayon, malaki ang pagkakataong tumakbo ulit ni Sara bilang presidente by 2028. Kasi may nakikita na baka pumasok na ang World War III talaga tung December na ito. Na meron darating talagang big one at kailangan nyo maghanda sa big one na yun. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Joby, kumusta ka? Okay lang. Okay naman. Medyo kagagaling lang sa, alam niyo na, Oo nga. diba? Naalala ko, Joby, yung pagbubukas ng year 2025, sabi mo, 2025 will be year of war. No? And recently nakikita natin na palawak yung conflict. So, hindi ako nanonood ng mga news. Oo, kasi nga mas, yung TV ko kasi more on Netflix. Wala kaming GMA News or ABS-CBN. Natatandaan ko ngayon, sinabi ko na ito yung taon ng Year of War. This is also a warning year for us. Warning year. Kasi maraming mangyayari, nagulo. So, gamitin ko na yung card ko na para hindi opinion. Sigalot. Act of 10, kuha pa tayo ng 5. Kasi gusto ko makita talaga kung saan papunta. Pero sa akin, ang dami ko nang nakikita sa panaginip ko na talagang ang kalangitan mapupuno ng parang mga apoy na bumabagsak sa tao at ang dami-dami nagtatakbuhan. So, devil card. So, ito yung tutong natin. May mga papasok pa. Sabihin may mga makikisaw-saw pa. May sasali so, pa. Meron pang devil card. Sabihin meron pang mga imbis na manahimik, medyo mas palalawakin pa. Maging vigilante siguro muna. Kondisyon din ng isang parang pagdating ng isang lalaki na parang siya magiging sentro ng kaguluhan din. Itong lalaking ito na medyo may posisyon, medyo kilala na parang siya magiging hudyat. Napapasok na talaga yung kaguluhan. Malungkot kasi medyo nakikita ko ang daming dadanas, ang daming mga problemang darating. Sana masolusyonan sa loob ng 2 buwan. Sana sa loob ng 2 buwan. Kasi dito, ang takbo ng mga kaguluhang ito, tumatakbo ng 2 buwan. Pero kapag hindi na iayos itong usapin, magpapatuloy siya hanggang 2 taon. Kasi talagang nakasulat na mangyayari ang mga kaguluhang ito. At after nito, ang isang pagbabago. No? Magiging maayos. Kumbaga parang not reset, parang rebirth ng mundo. Aking global economy, maapektuhan yon. Magkakaroon na rin tayo ng medyo pag-hold ng mga, siguro yung mga oil, yung mga something. At ito pang pangit na nakikita ko, yung buong mundong kadiliman, abalutin ng kadiliman, kumbaga parang may, blackout. Darkness. Yung ating mga electricity, yung mga power shut. Magsha-shutdown. Pakipaliwanag mo nga, Joby, itong sinasabi mong darkness, no? O kasi may prophecy din na may period of darkness na darating. Hindi na ipapaliwanag. Sabi nila, epekto ng isang comet na babagsak sa Earth or pwedeng nuclear war or mag-shutdown ng mga power plant. Ito yung maraming warning sign na nga tayo. Yan yung mga iba't ibang makikita yung mga sign sa kalangitan. Which is marami nang nakikita ngayon sa iba-ibang panig ng mundo ng mga sign na kakaiba na hindi ma-explain ng science, di ba? Baka magkaroon tayo ng power, shutdown. Kasi makaka-apekto nga yung gulo, yung war na nangyayari. So, yung meteor na sinasabi mo, may paparating na yun, pero hindi pa nila malaman kung kailan talaga papasok o babagsak. Yun yung science kasi yan, So, when it comes to science, syempre, hindi ko na pakikialam, science yan. So, abangan na lang natin kung talagang may babagsak na meteorites dito or meteor na napakalaki daw na magsasanhinga daw talaga ng total sabi nila, darkness, no? Sa generasyon ngayon, yung iba nga ayaw maabutan yung ganitong kaguluhan na maaaring maganap. Pero kasi hanggang merong tao pa rin na nakikita na ng Diyos na nagdadasal at meron pa rin naman, nananatili pa rin ang kanilang faith sa itaas, ang pananampalataya nila. Hindi naman agad-agad talaga gugunawin ang mundo. Pero makakaranas po tayo ng maraming iba't ibang kaguluhan, no? Ayoko sana maging based tayo dun
sa biblical, ang kukunin ko muna itong nararamdaman ko. May mga lungkot, kalungkutan sa iba-ibang panig ng mundo. May dalawa pang bansa na maaaring makialam o apat na maaaring dumagdag. Kasali No? pa. So ito yung tetog natin ngayon lang nangyari kung tutuusin. Kung papansinin mo, mas ito yung maraming gera itong taon na ito. 'Di ba? Hindi ba maapektuhan ang Pilipinas? Maapektuhan pa rin tayo. Globally, kapag war kasi ng ano yan, maapektuhan. So ito yung Third World War pa, kumbaga, di ba? Yung threat. Iba to. Pag sinabi kong iba na kasi ang mga ano, may mga missile na yan. Hindi ka gaya nung pwede kang magtago, di ba? Dito wala kang itatago. Isang ganunan lang pwedeng matunaw ang isang bansa. Sa Revelation pala, Joby, doon sa Revelation 8, may mga sinasabi dito yung sinasabi mo na darkness, no? Oo. Tapos yung fire in the sky from chapter 8 din, 10, 11. Tapos matindi yung chapter 9 to 13 na 1/3 of mankind will be affected, no? Sinabi diyan sa Revelation, 1/3 lang. Hindi sinabing Lahat. kalahatan. Sabihin, may matitira pa rin. Di ba? At yung matitira na yun ang magsasuffer. Doon makakaranas ng tagutom, kaguluhan palalo, yung pamumuhay. Doon napapasok ang kaguluhan talaga ng mga bawat isa. At doon mamimili ang bawat isang tao na yung natira kung sino ang papanigan nila. Kasi dito ititest. Kung mangyari man yan, ha? Oo. Yung Sana revelation, mangyari, ha? Doon kasi papasok na ang Antichrist. At doon titignan ng Diyos kung kanino kayo, kung kaya nyo pa rin patunayan sa Kanya na kahit anong mangyari, kaya nyo magsakripisyo at magtiis na hindi papanig sa Antichrist. Paano daw malalaman kung sino ang Antichrist? Meron din sinabi diyan, ang Antichrist nyo, para nyo malaman siya ay maraming magagawang mga kababalaghan. Kapag naramdaman nyo ang taong ito na nagawa niyang magpabagsak ng apoy mula sa langit, yun na yung sign noon. Fire in the sky, no? Oo. So, makakapekto talaga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, magkakaroon ng control nga, parang iaano nila yung oil. And alam mo yung oil, gagana ang electricity dahil din sa oil. Tama. So, magkakaroon talaga ng worldwide shutdown. Ang sabi nila, siyempre may mga renewable power plant, yung solar, wind, tapos may mga nuclear power plant. Pero ang pinakamalaki pa ring source of energy is oil. Pero may mga presidente, sabihin mga bansa na mga leader ng presidente na talaga nagre-ready na rin talaga sila. May mga nagre-ready na parang sa akin, matuto na muna kayo makiramdam, mag-stock kayo ng pagkain ninyo. So, i-save nyo muna yung pera. Huwag muna kayo masyadong nagbibili na kung ano-ano na hindi naman yung kailangan. Joby, ang problema yung naglalaban ngayon sa Israel tsaka sa Iran, religion ang sentro. Oo. Pananampalataya. Tama ba yung pinaniniwalaan natin? Kasi pinagmumulan ng gulo yung religion, no? Oo. Kung hindi ko kukunin sa card, wala naman makakapagligtas na relihiyon sa katotohanan Yung paniniwala mo sa itaas, hanapin nyo talaga ang Diyos sa sarili ninyong pamamaraan. Alam ko makikita nyo yun. Pero yung epekto nito sa atin, yun nga magkakaroon ng mga pagbabago, may isang lalabas na na maging parang sentro. Kumbaga siya yung pwedeng hangaan, dakilain ng mga tao. Yun. May isang tao na lalabas na sentro. Yun yung sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Yung panahon na yung sinabi ko na may isang tao na ang tatawagin parang savior. Pero sabi nila, nakasulat yung sa Bible. Yeah, nakasulat, pero panaginip ko yun At mga nakaitim silang nakasuot. At meron silang parang isang sign na nandoon yun yung parang tatak nila. No? Sa panaginip ko yun. Hindi ko alam kung yung mensahe o kailangan siguro iparating sa tao yung mga bagay na ito sa yung mga pinapakita sa akin. Hindi man ako propeta pero kasi manghuhula. May mga tao sa present ngayon na gustong iparating ng Diyos ang mga mensaheng ito. Diba? Parang hindi naman propeta pero parang isang vision na makakatulong sa tao na iparating mo ito. Pwede ba natin sabihin na this is really the end times? Anong ibig sabihin ng end times sa'yo? Yung end times kasi, yung sinabi mo end times, ito na ba ang katapusan ng mundo? Nagsisimula na tayo, papunta na tayo doon. Ngayon, gaano katagal? Wala akong katiyakan pero papunta na tayo doon.
Kaya nga warning ito na yung mga warning. Kasi nakalagay din naman sa Bible, di ba? 1,000 taon pa siya uling mamumuhay dito sa mundo. Yun yung huling mission niya. Ayun, di ko naabutan yun. 1,000 taon yun. Malamang nagsimula na yun many decades ago. Hindi, lahat, may tandaan pagkakataon nyo, ng mga scholar lahat na nangyayari sa ngayon, nakasulat po yan sa Biblia. Hindi nyo pwedeng sabing hindi nakasulat yan. Siyempre, di ba, sabi natin, lumalawak yung kaguluhan sa Middle East, no, hindi natin alam saan pupunta. Siyempre, how about prices of commodities, saka yung trade, yung kalakalan? Yan na ngayon ang pinag-aaralan, palagi ko yan ang pinag-aaralan. May mga babagsak talaga na global economic crisis na tinatawag. Yung food supplies, sa ngayon okay pa, pero syempre, mayroong nakikitang bansa na magtitipid talaga. Ang inaano ko dito, ang problem dito, ang pinakamatindi na pwede maranasan ng problema ng mundo, ang makontaminate ang tubig na iniinom natin. Water. Tandaan nyo, ang madalas kong sinasabi yan kahit doon sa YouTube ni Aiko, ang nakikita ko, tubig ang magiging problema, magkakaroon ng contamination. Kung sakali magkaroon ng nuclear, at sumabog yun sa feeling ko, yung iniinom na tubig, maapektuhan. Yun yung lason. Wala tayong iinumin, kaya kailangan nyo yan. Kailangan natin maging handa. Di ba? Kahit pa sabihin natin na nasa bundok yung galing yung tubig natin, kung paano, kung apektado nga buong mundo palagay ko doon magkakaroon ng problema sa mga inuming tubig. So, isa yan sa magiging problema ng mundo. Kung sakaling maapektuhan ang ekonomiya ng mundo at sana handa. Maraming magnanakaw. Ano mangyayari sa bansa natin? Dami ang magnanakaw. Sa card, dito, kung mangyari man yon, galit ng tao, mga sakit, yan ang magiging problema natin may mga Pilipino ako nakita magsisibalik ng bansa. Meron mga nakikitang tiga ibang bansa magmamigrate ng Pilipinas. Parang hindi naman sa maganda mangyayari, pero parang ang Pilipinas parang magiging bukod tanging, takbuhan, kanlungan ng ibang mga bansa. May makakaranas tayo na may mga tao migration. Open tayo sa ganyan. Diba? Open society tayo. Oo. Sa Pilipinas. Alam naman natin may sariling eksena yung mga leaders natin, no? May impeachment sa Congress. Anong role yung impeachment dito? Baka nga hindi nga yung impeachment na yun. Dito sa card ko, binubuhay na naman. Nagdi-dribble. Diba? Oo, nagdi-dribble sila. Pasahan nga sila ng bola Diba? Para tuloy ang lumalabas sa impeachment, moro-moro na. Ngayon, malaki ang pagkakataong tumakbo. Tumakbo alin? Ni Sara bilang presidente by 2028. Tingin mo mapapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili, pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. At medyo isa sa mga nakikita ko dito, yung dating senator, parang lumulutang yung pangalan ni Tito Sotto, no? Lumulutang. Tapos may isa ring babae na parang ginugurom o kaya pwedeng sinasuggest, pwede rin naman si Amy Marcos. So dalawa yan. Either si Tito Sotto o si Amy Marcos. Anong stars, no? O baraha kay Pangilo Lacson? Tuloy pa rin naman siya. Pero alam mo pwede siyang tumakbong vice president. Like it. Oo. Pero malayo pa ang presidential. Hindi, sabihin may chance na ganun ang maging papel niya. Pero kasi din dito sa baraha, yung obligasyon niya as parang kung ano yung problema, kung saan yung ingay, doon siya. Populist. Lalawak ko ba ang gera sa Europe? Di ba sabi ko may 2 pang dadamay o 4 na bansa? Sasali pa? May sasali. I hope hindi mangyari. Hindi matatapusan ng taon na ito. Meron pang may mangyayari. Baka sana hindi sumiklab yung war talaga, no? Actually, war na nga yan no? Hindi lumaki. Kasi may nakikita na baka pumasok na ang World War III talaga
tung December na ito. Pero Sana wag mangyari. sana mali ako. Sana. No? Uy, meron pa tayong bagyo COVID. na nakikita. COVID, magiging parang may nakikita pa rin naman ako mga virus na darating at mukhang papasok naman tayo sa tinatawag natin mga vaccine na naman kasi may bagong virus. So, although hindi magkakaroon ng lockdown, no? Kasi hindi nakakayanin ng bawat mundo yan. So, parang hahayaan ng virus na yun pero mga vaccine. Depende sa inyo kung gusto nyo magpa-vaccine. And then, bagyo, kakaroon pa tayo. Para may papasok na matitinding dalawang bagyo. Magkokos pa rin ng siyempre, pag sinabing bagyo, hindi ko na kailangan ko sabihin kung babaa o hindi. Metro Manila, maapekto ba Metro Manila? Maapekto ng Metro Manila, pero yung nakikita ko naman, kaya pa rin naman natin. Ang ano ko lang dito, yung lindol. Nararamdaman ko ang lindol sa July. So, meron tayong may lindol. I hope medyo hindi ganun kalakasan, pero parang nasa 6 and 7.5. Malakas yung Joey. 6 and 7. Malakas yung. Saan yan? Pwede siyang pumasok sa, may naramdaman ako sa Metro Manila at mga bandang, may konti sa Samar, Mindanao, may nararamdaman ako. Sa Cebu, meron, sa Bohol, meron. Parang mga, yung buwan ng hindi ko lang, I hope so July kasi yung nararamdaman ko, pero mostly ang lindol na nararamdaman ko, tulog ang mga tao. Madaling araw ang ibig kong sabihin. Maraming masasakit. Ayun nga, 'di ba? Sabi ko nga, mas gugustuhin ko ang hindi matuloy, magdasal. Ako dinadasal ko na wag na lang mangyari sa Pilipinas, baka hindi natin kayanin. Pero ulitin ko, it is a study by science. Napag-aralan lang 'yan. Na meron darating talagang big one at kailangan nyo maghanda sa big one na yon. Hindi na kailangan i-predict ho yan. Kung sino man sinasabing manghuhula, na-establish na yan. Alam yan ng mga pillbox kung kailan hindi nila alam kung kailan. Pero may paparating ho tayong big one. Pero kung papansinin nyo ang taon na ito, ang daming lindol na sunod-sunod na nangyari. Worldwide. Di ba? Worldwide, kumalat ang lindol. Volcano din. No? Hindi niyo pa ba napapansin? Even volcano. Di ba? Ito yung iba ang energy ng taon na ito. Sisiguradin ko sa inyo, iba. Preparation, sa akin kasi, not physically, preparation with the relationship with God. Preparation with your spirit. Walang realization sa mga magnanakaw. Ay, ganun. Sa mga nagiging pag-upo doon, kasi ayan na yung pera. Nila. Hindi mababago ang takbo ng Pilipinas. Kasi ang kadumihan ng gobyerno mismo, kasi hindi pa nila nababago ang sistema. Paano mababago ang sistema? Ang tagal ho. Generation. 2 presidente pa bago mabago ang sistema ng bansa. At ang susunod na presidente, hindi pa yung susunod. Ibig sabihin, may isang nakikita, yung isang yun. Ang nakatutok doon kung paano niya pauunlarin ang bansang Pilipinas. Ang mga mahihirap. Kinumpute natin yung 2 presidente pa. After pa nila, di ba? 3 presidente. Mula dito, sa presidente ito, 3 pa. Yes. 10 taon po yun. Doon pa lamang yung presidenteng yun ang nakikita ko, mas maayos siya sa lahat. Matagal pa, 2 generation. Kasi ang presidenteng yun nakikita ko, hindi greedy sa pera. Kung papaano ang tao tutulungan, kung papaano magiging matagal pa. Diba? Diba yung Angel Airlines bumagsak, tapos ang mga observation, life is so fragile, no? May isang pamilya, pinagandaan nila buong buhay. Kasi nga, diba sabi ko nga, iba yung energy ng mundo. So, yung situation na yun, not their time, pero parang feeling ko talagang trahedya yun ng, parang may something na magnetic forces na... Yung magnetic field daw, nagsiship. Nagsiship. Yun yung sinasabi ko, may iba yung energy. Kaya nga yung magnetic force na yun. No? So talagang kailangan, well, kung gusto nyo maglakbay, okay lang. Siyempre, ang kailangan pag-aaralan talaga ng mga airline, yung condition ng eroplano nila dapat maayos. Sana yung mga luma, huwag nang gamitin. Sana bago talaga. How about local airlines natin? Cebu Pacific, Philippine Airlines. Okay naman, pero may nakikita ako mga maliliit na eroplano na babagsak. Sana naman minor lang. Mga 5 eroplano nakikita kong babagsak.
O magkakaroon ng problema ang isa sa hindi naman flag natin na airline. Check yung Company. mabuti. Company. Oo ha, mag-check merong isang magiging problema. Kumbaga ang nakikita ko dito yung landing wala sa itaas uli. Sa landing nagkaroon ng depekto na pwedeng magkaroon ng parang apoy o usok, pero I guess ligtas naman sana itong mga Sa lahat ng binuklat mo sa baraha, anong pinakakaiba? yung tubig. Tubig. Yung talaga magkaroon ng contamination sa tubig. Hindi ba yung... Yan ang mangyayari May mangyayaring contamination sa tubig na magiging problema ng buong mundo ang tubig. Pero siguro, malay mo, Pilipinas di naman ma-affect. Pero kasi pag merong nuclear na ang hangin yan, di ba? Kasi ang nakikita ko, ang titirahin talaga doon sa yung tubig ang uunahin. Sana naman mangyari. Upang walang mainom ang tao. Yun. May radiation, yung ulan. So dadamay yun, di ba? Kaya mahirapan. Isa yan sa magiging taggutom ng tao, yung pagkauhaw sa tubig. Ito pa pala, ang gobyerno medyo nakakita ko ng kaguluhan din, ha? Sa gobyerno? Oo, ha? Pwede kasing ang nakaupo ngayon, medyo nakikita ko, lalo ang next year, o bago matapos na to, may lalabas na issue na medyo may gulo akong nararamdaman. And sana mali uli ako. Kung tutusin, gusto ko sana matapos ng presidente ang termino niya. Di ba sabi ko, meron siyang pagbabagong gagawin na maaari pa rin mapagpatuloy. Pero, meron pa rin negative energy na pumapasok na. Matatapos niya nga ba ang kanyang termino? May gulo kasi akong nakikita. Pag hindi niya naiayos yan, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Pipisahan na yan. Sino ba ang vice president, di ba? Yun yun. At nararamdaman ko, nananahimik lang ang dalawang partido. Pero may sasabog na bigla. Na issue. Yes. Makakauwi ba si Tatay Digong? Kung makakauwi ho ba si Tatay Digong? Maraming nagtatanong sa akin yan. Palagay ko, mayroong pagbabago sa kaso ni Digong. Pero may kaso pa rin. Okay. Hindi ko alam kung makakauwi o dinala lang siya sa isang bansa. Pwedeng ganun, ha? Maampunin siya na isang bansa. O pwede siyang maampon sa ibang bansa. Pero magandang balita pa rin yun sa mga Duterte na fans, no? Kumbaga, nawala siya doon sa... Parang showbiz. sa Hague. No? Sa Hague. Oo. Lumipat siya sa another second floor. Hindi. Kasi siya rin magsasuggest, ayokong pumunta ng Pilipinas. Okay. Doon muna ako sa bansang yun. Kunyari, doon muna ako sa Thailand. Pwedeng ganon. Pwede rin naman, doon muna ako sa Malaysia. Pwede rin naman, doon muna ako sa Amerika. Kung sino man na mag-aampon sa kanya. Feeling ko Amerika. Basta medyo may pagbabago sa case na may iaangat ng konti. Pero may case pa rin. So mapagbibigyan na yun nga ampunin ng isang bansa. Interim release. Oo. How about Senator Bato nga pala, no? Total na banggit mo yan. Naku, ingat. Kasi pwede siyang magkaroon ng papunta siya sa ICC ba? Ingat. Hindi ko gusto nakikita kay Bato may kaso siyang haharapin. Kumaga dito, hindi pa siya ligtas. May issue na ibibigay pa sa kanya. Magkakaroon ba ng realignment ng mga politiko na may lilipat kay Bongbong Marcos, maglilipat? May mga nagsisilipat na. Maglilipat. Ayun, lumilipat. Kay BP. Kay BP. Magkakaroon ng ganun. May mga subject na, pero syempre na, yung iba, alas, parang lilipat. May mga ganun na actually. Nakikiramdaman. May nakikiramdam na. Pero kung maayos nga ng presidente, tuloy siya eh. Ayusin lang yan, no? Lalamang, oh. Maayos yan. May lalamang talaga kapag nangyari yun. Oh. Ano ibig sabihin? Queen. Papalitan siya. May lalamang na babae. Sabi mo, sino lalamang sa dalawa kung sa alay, di ba? Yung sa alay na paglipat, sa babae lahat nagsipunta. Okay. Sige. Yun. Pero, dasal ko pa rin, sa nakita ko nga na pag naiayos niya ito, matatapos ng term ang presidente. Dasal ko yun, ha? Saka yung kung ito ay harapin niya talaga ng talagang maayos, yung plano. Kasi ngayon magulo pa. Para marami rin galit yung presidente, no?
Marami actually. Medyo iba tahimik lang, medyo natatakot. Yung iba naman parang ayaw na makialam, di ba? Ang pinaghahandaan nila ngayon yung susunod na presidente. Election. Baka nga ang sinasabing babae ba mamaya Leni Robredo. Ba? Madami yan. Ang babae pwedeng si Amy Marcos, pwedeng si Leni, pwede rin naman si Hontiveros, si Lisa, di ba? Si Sara. Mami Janice.